Hi guys! Welcome back to our channel. Yan, another day na naman tayo and another topic. So, before that pala, no, sabihin ko lang sa inyo kung saan kami papunta. At lagi kaming nasa biyahe. So, ngayon, wala namang pasok. At least, diba, hindi tayo papunta ng work. And Sunday ngayon, ayan. Diba last time, pinapakita ko makulimlim, maulan. Pero ngayon, mainit. Yan, 23 degrees. Pero mamaya, baby, mga 6 PM daw ay uulan. Oh? Oo. Pero konti lang naman. Pero at least, diba, na-enjoy mo yung maghapon. So, aalis tayo. Although, dapat sama rin pala kami sa Banff, kila Sam. Kaya lang, ayan na. Biglaan eh. Hindi kami ready sa biglaan ngayon. And ang daming, syempre, natin ginagawa kapag Sunday. Yan, kasi hindi ko na naasikaso ang bahay ngayong weekend. Dahil nag-uti ako kahapon. So, ngayon na lang yung time ko talaga. So, anyway, ayan nga pala, no. Since merong mga updates na naman and changes na nirelease nung September 18, 2024. And it affected yung mga eligibility for spouses open work permit. Ayan, nasabi na natin yan sa una nating video. Pero ngayon, yan, isa-isahin natin at hihimayin natin. So, if you're interested in this topic, please keep on watching. Kamusta naman yung mga uuwi dyan? Wow, uuwi na ba tayo? Nakabook na ba kayo ng tickets, guys? Ayan, maraming gusto magpa-uwi sa atin. Uuwi na tayo ng sige, immigration na Canada. Pero charito solis lang, charing ganyan. So laban lang muna tayo kahit ang daming gustong, ayan, uwi na kayo. So anyway, ito ha, yung topic naman natin sa SOWP or ibig sabihin nun, Spouses Open Work Permit. So, yung SOWP, usually, ang entitled dyan talaga ay yung mga asawa. At pag-usapan natin na asawa ng international students. So, meron din kasing entitlement din yung mga asawa ng mga foreign workers. Yan, pwede rin nilang bitbitin yun kung naka-close work permit sila. And yan, pag-usapan muna natin yung sa mga asawa ng international students. Yan, during our time, yan, kapag nakapag-apply ka and nag-grantan ka ng study permit, yan, kasama na din doon, pwede mong i-apply at pwede kang mag-grantan ng spouses open work permit para maisama mo ang iyong asawa and ma-allow siya makapagtrabaho dito sa Canada habang nag-aaral ka. So that's during our time. Okay? Bago pa ang sandamakmak na changes. So, ginigrant yun ng Canada para din daw merong emotional support and then yun nga, diba, parang makasupport din siya sa mga gastusin kapag nag-work yung asawa habang ang student ay nag-aaral. Yan, pambayad din sa bills, pambayad sa tuition, whatsoever. So, yung policy ng Canada ang nagbigay nung ganong privilege or eligibility. But yan, like mga March or April, nagkaroon ng change na ay ang malawakang change. Kasi nga, ito ha, very root cause nito ay ang dumadami na ng temporary foreign workers dito and temporary residents. Yan, gusto nila pababain ngayon, kaya hindi lang international students ang gagalaw or mababawasan ng bilang, kundi idadamay na rin syempre yung mga asawa ng international students. So, ayan, starting April 30, 2024, so nag-start na to ha. Kung nag-apply ka ng study permit during that time, ayan, on or after April 30, 2024, hindi mo na maisasama ang iyong asawa or hindi na magagrantan ng open work permit ang iyong asawa kung ang pag-aaralan mo dito ay diploma program, certificate program, or hindi master's or professional degree programs. So, otherwise stated, ayan no,
iyong asawa on or after April 30, 2024 kung ang international student ay mag-aaral ng master's or doctoral degree program or nagpa-participate sa eligible pilot program, or ililista namin yung professional degree program sa isang university like Doctor of Dental Surgery, Bachelor of Law or Juris Doctor, Doctor of Medicine, Doctor of Optometry, Pharmacy, Doctor of Veterinary Medicine, Bachelor of Science in Nursing, Bachelor of Nursing Science, Bachelor of Nursing, Bachelor of Education, and Bachelor of Engineering. Okay guys, so kung huli na kayo nakapag-apply ng study permit, ayan, tinamaan na kayo ng ganitong policy, make sure na nagpo-fall yung courses, ayan, sa mga nabanggit namin kung gusto nyo maisama ang inyong asawa and ma-issuehan ng spousal open work permit. Pero in case naman hindi nagpo-fall doon ang inyong course like diploma program or certificate program, pwede nyo pa rin naman maisama yung inyong asawa as a tourist nga lang. Yun, kukunan nyo or applyan nyo ng tourist visa unless otherwise yan makapag-apply siya noon or during that time ng LAMIA, and then ma-issuehan din siya ng work permit. So yun yung change noong April 2024. So kaya yan naisip namin ito feel ko nagkaroon ng loophole kasi naglilipatan na sa masters yung mga estudyante para syempre maisama naman yung mga kanilang asawa, di ba? So nagtitake ng masters, alam niyo ba may mga masters na kahit 8 months lang, ayan, tapos ka na. Kaya nga lang ito nitong September 18, 2024 nagpalabas na naman ng panibagong anunsyo. Parang sabi nila, ops, wait lang pala, yung sinabi naming masters, hindi pwede yung 8 months lang yung yung course. Sabi nila, dapat 16 months or more para pwede kang makapagdala ng inyong asawa at ma-issuehan din siya ng spousal open work permit. Ayun, may kumakaway. Hello, although hindi namin kasama. Hindi namin na napansin, akala namin. Syempre, very rare ng pusinahan ka. No. So, hello kuya, nakita niyo na nagbo-vlog tayo kasi dito naman hindi tinted ang mga sasakyan. Yan, hello kuya, Ford Ranger. Ford Ranger. Hindi namin na na tanong ang pangalan. Nakakatuwa na kahit sa sasakyan nakikila. Kaya pala pumusina kanina. Kaya may mali ba akong ginawa? Chill lang naman tayo ng drive. Kaya nakatutok ka. Nasunod nga lang ako dito sa hotel. Ayan, paliko na siya hindi na natin masundan kasi on the way tayo sa Cross Iron. Yan, chill muna tayo doon. Ito ang aming bonding time. So ayan si Kuya, lumiko na dito, exit 261. So shout out sa ating subscriber, viewer. Yan. Anyway, balik tayo na yan, nilimit na even nagtitake ka ng masters, basta dapat hindi siya less than 16 months. Yan, para magrantan ang iyong asawa ng work permit. Yan, kapag kasi madalian, 8 months lang, yan, hindi na rin ikaw pwede mag-granta ng spousal open work permit. So, ano pa lang naman to, announcement pa lang, pahapyaw. So, wala pang detailed instruction or implementation kung kailan pa to mag-i-start. Kasi sabi dito ay starting later this year. So, ang bali-balita ay November 1, magre-release ng mas detailed na announcement. Kasama tayo, no? Kinakabahan si Alwin. Kasi naka-SOWP yan. Nakapasa na tayo. So, ayan. Sana, hopefully, hindi maapektuhan. Siyempre, yung mga nandito na naka-apply na ng kanilang mga asawa. Diba? Ang maapektuhan nito, yung mga later na mag-a-apply pa lang. Kaya, guys, kung mag-a-apply pa lang kayo ng study permit and then applyan nyo ng open work permit yung inyong asawa, nako, i-take into consideration nyo to, ha? Kasi kung gusto nyo isama yung asawa nyo, dapat i-consider nyo yung program na i-take ninyo kasi very limited na lang compared
be eligible, pwede, pero ngayon guys, hindi na ganun. So things have changed, napakadami ng updates and changes sa ating immigration rules. And then ito i-touch ko na lang din, although hindi na related sa international students, pero nabanggit natin, di ba, pati yung mga foreign workers dito, pwede sila magsama ng kanilang mga asawa and ma-issuehan ng mga open work permits. Pero ngayon, ito may announcement din na na-touch sa kanila. Sabi dito, re-restrict na rin daw ang pag-i-issue sa kanila ng SOWP, and limited na lang to kung yung worker, ayan, yung may work permit dito ay nagtatrabaho sa management or professional occupation or in sectors experiencing significant labor shortages. Okay, so dapat yung may work permit ay nandoon sa linya ng management or professional occupation, o yun nga sinasabi natin lagi, basta may labor shortage na aspeto, ayan, pwede pa rin makakuha ng SOWP. Pero kung hindi na, ayan, hindi ka align sa ganitong field, hindi management or professional occupation, or hindi in demand or walang labor shortage sa iyong field of work, ayan, hindi mo na rin maisasama yung asawa at may isyuhan ng open work permit unless isama mo lang siya under tourist visa. Okay, so yun guys, napakahigpit na, and yan, pabawas na talaga sila ng pabawas ng number kasi ang target nila ay from 6.5% na population ng temporary residents dito sa Canada, gawin na lang nilang 5%. So malaki-laking number yan if we are speaking about millions of people. Ayan, so with this kind of changes, mababawasan ng about 300,000 na study permits yan na may issue over the next 3 years. Kasi syempre, yung iba talaga nagko-consider na isasama yung asawa. Kung hindi kasama yung asawa, hindi na rin sila mag-apply for study permit. So bawas na rin yun sa bilang, and about 300,000 yun na mababawas. And yan, reduction din yan ng 175,000 fewer PGWPs. Yan, kasi with the additional requirement din na language requirement. Kasi sabi nga namin, not all people are fluent and will be able to attain that CLB5 and CLB7. Pero guys, yun nga sinasabi namin, you can retake as many as you can hanggang makuha nyo yung desired score nyo. Yun nga lang, basta ready yung budget nyo kasi kada retake nyo, that's $300. Alright, so yun guys, ready na ba kayo sa mga darating pang changes by November 1? Yan, abang-abang tayo. Katulad din ng pag-aabang namin. And maraming salamat sa mga nagko-comment sa atin, nag-share ng support, kasi alam naman natin na very difficult din talaga yung time ngayon. Hindi natin masabi ano ba yung kalalagyan, kahit alam mo nang marami kang plan B, plan C, kapag ano ka talaga, natamaan ka ng policy, no, things can really change kahit prepared ka sa ibang aspeto in your life. Okay. Abang-abang na lang din kayo guys, baka umuwi na kami. Abang-abang na lang tayo. Update na lang namin kayo kapag nasa airport na kami. Nasa airport na kami at pauwi na. So wag naman sana, basta yun nga, katulad din ng mga nagko-comment, sabi nila lalaban pa rin hanggat kaya. So hanggat eligible, hanggat allowed, dun tayo sa tama. Pero kung pauwiin na tayo, okay guys, sabay-sabay tayo, kita-kits sa airport. So anyway, I think hanggang dito na lang muna, no. Iyan, ginagawa na lang namin light yung conversation dahil nga masyado nang mabigat and ang dami talagang changes na nangyayari. So let's still maintain positivity na lang din. Yan, tawa-tawanan na lang natin yung mga negative side or comments, yung mga fear natin. Yan, kaya nga sabi ko minsan napapanaginipan ko na, pero just shrug it off. Let's just hope for the best. Ayun lang naman guys. So malapit na rin kami sa Cross Iron. Gagala na muna kami. Enjoy this day bago yan sumabak na naman sa trabaho tomorrow. So yan nga pala, no, palapit na naman ang palapit ang
October 4 and 5. Ano ba meron Yes. sa dates na yon? So syempre, meron guys magaganap dito ng event, no? Gaganapin ito sa Pacific Hut. Yan, makakasama natin yung mga sikat na vlogger dito guys sa Canada. Yan, Yes. si Sis Ina, Si Rice Velasquez, si Mark Carino, and then si Inag. So, Yeah. guys, yung event na yun sponsored by Elements Residences. So, they are selling condos if you would want to invest sa Philippines. Yan, pwede kayong mag-inquire or register dito sa QR code para bago pa dumating yung event, yan, nakapag-pre-inquire na kayo. Pero in case hindi naman kayo bibili, yan, don't worry guys. Yeah. Yan, pwede pa rin tayo magkita-kita by October 4, that's 2 p.m. to 8 p.m. And then sa Sunday, October 5, kita-kita pa rin tayo 11 a.m. onwards. Tsaka guys, hindi lang kami yung mga vlogger na nandito. Marami pa mga vlogger na pupunta guys. Surprise yun guys, no? Yeah. Kami lang yung nakalagay pa muna pero maraming Marami pa. vloggers pa ang na-invite. So, surprise na lang din yun guys. Kaya, kita-kits tayo kasi kahit kami ay na-excite na. Oo, lapit na. I think 2 linggo na lang, no? Yes. So, yun guys, no? So, don't forget yan to mark on your calendars October 4 and October 5. Yes. So, hanggang dito na lang. We'll see you again on the next one.